Oo nga. Anyway, I'm so thankful for this evening you are here. Salamat po at kayo muling bumalik. Tayo ang po'y nasa ikalawang session ng ating CFP. So, muli ang pasalamat po sa ating mga Focus for Christ, Israel Chapter, sa patuloy nilang pagkakatili sa akin. Welcome po kayo lagi dito sa yun nga naman, nakakalungkot dahil hindi nagkakasya yata dito eh. Dahil dumadami tayo. Anyway, hopefully, pagkano pa nga tayong dumami. Kaya, sa gabi po ito, ang ating pagtatalakayan ay very essential, very, shall we say, very necessity. Bakit? Sapagkat yun ang ating magiging kasama sa paglalakbay. Pag sinabing kasama, kailangan ay we are familiar. Diba? Kagaya ng inyong mga katabi, mga asawa, medyo mag-asawa. Kumusta na lang? Okay. One. Practice na. Talagang may practice. Kasi yung mga kinakasal ko na hindi pa nagkaka-baby, sabi ko, kulang sa practice. Ito tama sa practice. Anyway, yun po ang napakagandang nangyayari ngayon. Bakit? Sapagkat we are guided with our journey. And to know who will be our guide. Sabi ko kanina, we must be familiar. Kagaya ng pagkakilala sa inyong mga asawa. After months, years, many years of your marriage, you become familiar. Diba sabi nga, you become familiar because you know each other better. At the same time, alam niyo yung weakness at saka yung strength. Very important yung sa relationship. Diba sabi dito sa Batangas, kailangan huli niyo ang kiliti sa isa't isa. Proud, huli mo ng kiliti ni Sally. Huli. Kasi doon yung makikita, doon yung maramdaman na inyong relationship ay mas lumalalim. Katulad din ang ating gagawin pagdidili ngayon, we must familiar, we must know, feel ba siya at higit sa buhay natin. So yung ating pagdinilayan mo dito ay yung pagkilala kay Kristo, who is Jesus Christ. Kilala niyo ba si Jesus? Ano ang pagkakilala niyo sa Kanya? Kasi may dalawang bagay, either theoretical or experiential. When you say theory, based on the book, si Diyos, siya yung dalawang persona, based on our catechism, is more on theory. Pero on the other side, yung experiential, yun ang authentic. Bakit? Naranasan mo, naramdaman mo. Much more kung nakita mo. Pero, in the mystery of the Eucharist, nakikita mo si Kristo. Diba? Doon sa Hostia. Kagaya ng mga psychologists. Ang mga psychologists, kailangan, siyempre, meron na silang pamalang pag-aaral, theoretical at experiential. Pero, sabi nga, kailangan hindi mo lang titingnan mo sa ganong angulo. You need to know side by side, pros and cons, ups and down, para kita mo talaga lahat. Yun ang ating pag-aaralan ngayon. Pero, paano natin siya makikilala? What is the first, basic, and fundamental, and complete knowledge about Jesus Christ? No other than the sacred scripture, the Bible. Bakit? Because the Bible, which is the Word of God, is the presence of God. Diba yun ang Biblia? Sabi nga natin, yung kagaya nito, may Biblia tayo dito. Dito, sabi nga, salita ng Diyos. Dito pa lang, kilala natin na si Kristo ay salita. Based on the book of John, or the Gospel of John, na si Kristo ang salita na nagkatawang tao. Et verbum carum actum est, and the Word was made flesh.
at ang salita ay nagkatawang ako. That was in the Old Testament. No? Siyempre, ang Biblia may dalawang bahagi. May Old at New. Pag sinabing luma, pag may bago, ibig sabihin ng luma, nasasabing luma na parang damit na luma. Pinapakita lang doon ang sabi na yung kasaysayan ng matanda at bagong tipan. Kasi meron kasing version ng matanda, hindi mo sabihin batang tipan. Hindi mo pwedeng sabihin gano'n. Ang ating pagkakilala sa Old and New, Old is maganda, old. Iba na lang sabihin luma, no? At the same time, hindi sabihin luma o matandang tipan, yun naman isa ay bago, no? New, nasabi natin, magandang tipan. Okay? So, ulitin ko, the very basic and fundamental and concrete knowledge about God is the sacred scripture, the Bible. Wala na. Kasi dito niya pinakilala ang kanyang sarili. Latigit mo siya ay magkatawang tao. Of course, in the history of the Bible, in the Old Testament, si Kristo ay wala pa doon. Pero tanong, si Kristo ba ay umiiral sa lumang tipan? Yes or no? Yes. Si Kristo ba ay umiiral sa lumang tipan? Yes or no? Yes, sir. Yes. Si Kristo po ba ay umiiral sa lumang tipan? Yes. Okay. Patunayan po ninyo na umiiral si Kristo sa lumang tipan. Dahil siya po ang kaisa-isang anak ng mahal ng Panginoon. Nasaan po siya sa lumang tipan? Nasaan si Kristo sa lumang tipan? Tibilen, nasaan si Kristo sa lumang? Kaya tibilen po itong aming PPC coordinator. Si Kristo ba ay nasa lumang tipan? Hello, Brother Jay. Okay. Buhat si Kristo ba ay umiiral sa lumang tipan? Okay, sige patunayan nyo. Huwag nang takpan ng pangalan. Sister Perlin. Pasensya na, hindi ko din po alam. Okay. So bilang Diyos, no? Dahil siya ay Diyos, di ba? Bilang Diyos, sabi nga, the mystery ng unity, ng Trinity, sila ay umiiral na may iba't ibang person, iba't ibang gawain. No? Siyempre si Kristo ay Diyos, hindi pa siya tao. Ha? Kung tignan natin, behind the scene of the conception of Jesus in the New Testament, umiiral na siya. Bakit? Diba bumaba? Ibig sabihin, nasa taas, bumaba. Needs to specify na siya, yung umiiral na kumagalaw na ganyan na, kundi siya ay bumaba. Diba? Nagkatawang tao. Because doon pa lang, nung magkasala ang ating mga magulang, may promise of Redeemer na. No? May pangako na magliligtas. Doon pa lang, specify na si Kristo ay umiiral bilang Diyos, hindi bilang tao. Dahil sila ay isang Diyos na may iba't ibang pagkita. Hindi lang specify. Bakit? Sa panoramic view of the history of salvation, sabi nga, ang panoramic view, creation, redemption, and salvation. Creation in the New Testament, redemption in the New Testament, salvation in the church. Okay? So yun po sinasabi sa ating pagninilay, yung Jesus in the history. No? Kung bakit si Kristo in the history was already God in the New Testament. Ngayon, dahil na nagkasala ang tao, nagkaroon sabi nga ng pangako na magliligtas. So doon pa lang, may role na si Kristo sa kasaysayan ng pagtulos. Bakit? Dahil nagkasala ang tao.
Kung nagkaroon ng bridge, the bridge over troubled water, and that is Jesus Christ. Bakit? Nawalan ng ugnayan. Kung ating babalikan ang ating katekismo na tayo doon, sabi nga, nilikha ng Diyos ang tao ng kanyang kawangis at katulad. Naniniwala kayo doon? Ha? Na tayo nilikha ng Diyos sa kalangis at katulad? Hindi niya katabi. Tayo hindi yan. Natural. Based on the mystery of the conception. Kawangis at katulad. From Genesis chapter 1, verse 28. God created man in His own image and likeness. It is the most important creation. Akin, diba sabi nga, during the creation, ang tao ang kanyang huling nilikha. Ano? Bakit kaya ang tao ang kanyang huling nilikha? Bakit hindi ito sa unahan? Diba? Kung rinnan niyo ng mga araw-araw, sa unang araw, nilikha ng Diyos ito, sa pangalawa, sa pangatlo, sa pangapat, sa pinakahuli, nilikha ang tao. Bakit kaya ang tao ang huling nilikha? Bakit? Ha? Ha? Oh, special. Yung iba, regular. Special na yun. Special. Dahil kailang tayo maghahari noon. Diba? Tayo maghahari ng kanyang nilikhain pa. Sabi niya, pamahalaan niyo lahat yan. Paano pamamahalaan kung siya yung namumuna? Ano kanyang pamamahalaan? Okay. Ayos ko na yan. Ang pamamahalaan niya yan. Pero, meron pa rin limitation. May limitation na. Huwag niyong pakalman nyo, yung punong yun. Huwag niyong pakalman, huwag niyong pakalman yun. Yan, pamahalaan din yun. May limitation pa lang. May limitasyon. Sa lahat ng, labi na, the man is the masterpiece of all creation. Pero limited. Limited ang kanayan ng tao. Ito naman sa Eva, no? Pinukso ng Diablo. Diba? Yan, based on the practice. Pinukso ng Diablo, ayun, nagkasala. Ano? Sino ang kasalanan? Babae o lalaki? Sino ang kasalanan? Babae o lalaki? Lalaki no. Away na ang sabi ng lalaki parehas. Kasi bakit ba sabi? Bakit babae? Kasi tinukso. Ang babae tinukso ang lalaki. Sabi naman ng babae, abay, lalaki yung ahas eh. Wala. Okay. So nagkasunod ang ating mga magulang. Pero hindi doon natapos. Bagamat may kaparusahan, no? Unang-una doon sa ahas, sabi ka lamang ang ganyan. May kaparusahan sa mga, dahil simula noong nagkasala ang tao, nagkaroon ng kamatayan. Pumasok ang kamatayan. Kung hindi nagkasala ang ating mga magulang, hindi po tayo mamamatay. Huwag na magsisihan. Huli na ang lahat. Talagang nangyari na. Pero mamamatay ang tao, pero bubuhayin itong ating ikilanlin. Siya ang bubuhay. Yung kamatayan ng tao, pagkabuhay niya, yung pagkabuhay niya, kamatayan natin. Doon lang tayo ulit na nilalaro sa ating pag-aaral. Maintindihan natin na ang pagkabuhay mo pala'y kamatayan ko at ang kamatayan mo'y pagkabuhay ko. Diba? Doon pa lang kita na agad yung ugnayan natin kay Kristo. Na dapat natin siyang kilandin sapagkat meron siyang ginanap na role sa buhay natin. Napakalaki ang kanyang ikangang intervention sa buhay natin. Upang mas lalong madama ang misteryong ito, pumasok ngayon ang New Testament. Bakit? Sapagkat may pangako ang Diyos sa lumang tipan, ngunit hindi matutupad kung ang ikalawang persona ay hindi magkakatawang tao. Kaya papasok ngayon tayo sa bagong tipan, yan, si Kristo ay magkakatawang tao. Pero kahit siya ay Diyos,
Kahit siya i-choose, dumaan pa rin siya sa human process. O tinatawag natin, biological process of conception. Yun naman yan. Siyempre, pumili na ina. Hindi man po pwedeng lumabas na naman bigla yan. Pumili ng ina. Pumili ng ina, babae, ay may sinapupunan. Para si Kristo ay paniwalaan na siya ay tao. Diba? Kapag sinasabing si Kristo ay may dalawang nature, human and divine. So, yung human nature of Jesus Christ, dadaan muna siya sa ikang biological process of conception. Kaya pinili si Maria, Jose. Okay? So, nakita natin ngayon dahan-dahan kung paano dumating si Kristo. Bagay naman sa ating mga pinagdiriwang sa liturhiya ay pinagkapagkakapaskuhan. Ganito ang nangyari kay Kristo, ganito mula sa pagpili sa kanyang mga magulang, yan. And may alam natin lahat, no? Nakakisem. So mula doon, paano si Kristo nakilala ng mga tao? Based on their experience. Kasi yung kanina theory. Ngayon naman sa karanasan. Simula nung si Kristo ay dito, siya ay isilang ng mahal na Birhen. Ngayon, we know the story about the birth of Jesus. Ako may konting katanungan sa inyo. Dito konting, meron kasi sabihin natin choices tungkol sa yung kanina. Huhulaan ninyo kung sino si Kristo sa buhay mo. Meron tayong dalawang truths at one na tama at mali. No? Huhulaan lang ninyo kung sino. Kung alin ang tama, alin ang mali. There are two truths dito at saka one lie. That Jesus Christ born in Nazareth, second, born in a manger, and then son of the carpenter, ulang ng car. Alin dito ang tama? Ano naman ang mali? Bakit? Saan siya napinanap? Yun ang nasagot. Hindi pwede. Ay nasagot naman ni si Jane. Sino dito sa ating mga participants? Alin ang mali dito? Dito, ha? Anong mali dito? Bakit? Saan siya pinanganak? Sa Bethlehem. Sa Bethlehem siya pinanganak. Sa Bethlehem lang natin yan. Saan siya lumaki? Sa Nazareth. Diba? Isa yun sa ating learnings. Kasi nga sa history, kung paano si Kristo ipinanganak. Okay? Meron ba tayong dito naman sa ganito. Dalawa din ang totoo, tama sa ay mali. That Jesus forgives sins, He never gets angry, and He performs miracle. Sino dito? Alin dito ang mali? Sino na? Leonard. Si Kristo ba di nagalit? Nagalit din siya? Yes, kailan siya nagalit? Nasa templo. Diba? Okay. So itong mga realities na ito ay bilang tao, di ba? Ibig sabihin, dito pa lang kita natin si Kristo bilang tao. Meron ba? Maraming sobra. Okay. Ito. Two truths, one lie. He died on the cross. He resurrected after 3 days. He never come again. Sino? Sino yun? Okay. Mabilis. Sino naman? Dito. Pinili yan. Dito na lang. Meron pa kayong kaya. Okay, next. Meron pa. Ito mga trivia, ha? Jesus is the Son of God. Jesus fully God, fully man. Jesus is half God and half man. Number 3. Yan. Dali mo na dito. Sige pa? So,
Inyong ipunin yan ha, kasi magiging sa Jesus is our Savior. Jesus is risen. Jesus is an ordinary prophet. Okay. Sige, Maritis. Maritis. That is fine. Jesus is lunatic. He raised people from the dead. He performs miracle. Number one ang sino sumagot? Kasi ay. Okay. Matalino pa naman kayo. Wala na din yung wala na. Remote control. Joke. Okay. So I want you to gather all those realities. Why? Because we'll try to search Jesus now. That's the all important element on how to recognize Jesus. Because I want you to hear this word when Jesus Christ experienced during his public ministry from the book of the Gospel of Mark, chapter 8, verses 21 to 27. Now, Jesus and his disciples set out for the villages of Caesarea Philippi. Along the way, he asked his disciple, "Who do people say that I am?" They said in reply, "John the Baptist, others Elijah, and still others one of the prophets." And he asked them, "But who do you say that I am?" Peter said to him in reply, "You are the Messiah." And he warned them not to tell anyone about him. Okay, these words about Jesus, who do you say that I am? Kung sa Tagalog, ano bang sabi na sa akin? Ano bang ang pagkakilala nila sa akin? Sabi po nila, talagang chismis agad no? Sabi po nila, doon pa talaga ito sumuso na ang mga Marites. Sabi nila, ito po yung sa propeta, si Elijah. Diba? Sabi nila. Pero sabi nila, ako naman sa iyo, sino ako? Sumagot si Pedro, ikaw ang Kristo. Ibig sabihin, personal experience, personal touch. At yun ang ating i-discover. Not just on the theory, but on her experience. Sino ba si Kristo sa buhay mo ngayon? Sino si Kristo sa buhay niyo ngayon bilang mga asawa? Sino si Kristo sa buhay niyo bilang pamilya? So we try to modify all our experiences, knowing Jesus, who He is, who He was, and who will be in our life. Sino si Kristo noon, ngayon, at bukas sa buhay mo. Di ba kayo? Hindi ba kayo naguguluhan? No? Kapag sabi nga doon sa binanggit natin kanina, mga realities yun eh. Kasi nga, during the time of Jesus, meron mga existing four classes of people. And who are they? The Pharisees, the Sadducees, the Essenes, and the Zealots. Yung apat na yun, ang mga umiiral na tao ng panahon ni Jesus. Mga Pariseo, mga Sadduceo, mga mangingisda, mga magsasaka. No? Ito yung mga tao na nakasalamuhan ni Kristo ng kanyang kapanganahan. Na kung saan may iba't ibang pamaraan ng pagtanggap. Tinanggap si Kristo bilang isang tao, isang ordinaryo lamang, isang propeta. No? Sabi nila siya yung dating namatay na buhay. So, by own experience, either narinig lamang, either may nagsabi, pero here, we want to prove by our own experience sino si Kristo sa buhay. Okay? So, meron po kayong questions sa pagkakataon ito, wala. No? Pero, ang napakagandang pangyayari nung si Kristo ay nagkakamang tao, nagkaroon tayo ngayon ng relationship. Mahalaga yung relationship. Bakit? When say relationship, two-way. Relationship is not only one way. It must be two-way. No? Paano ka sabihin mo may relasyon sa kanya kung hindi naman kayo
nagpangkaugnay, relationship. Dinala natin sa mag-asawa. Relasyon yan eh. Dapat kapag may relasyon, may ugnayan, may encounter, may interaction, may intervention, o may mediation. Kasi doon yung mararanasan, doon yung makilala. Di ba? Kayo mag-asawa after 5, 10 years of your marriage. Lumalalim ba ang inyong pagkakilala? Kasi siyempre, kanya naman ito, ilang buwan pa lang. Siguro nakapag-adjust na si Sally sa harap ni Rao. Ano yan? O baka ikaw nag-adjust sa harap niya. O nagsabihin, talagang relationship adjustment. Diba? Doon natin maramdaman na tayo ay bigyan na mas nakilala natin ang isa because tayo ay lagi magkasama. So, when you talk about the time and space of relationship, become more intimate, even become more deeper in your relationship. And that is Jesus Christ. We want to prove that we know Him, no? Not only by name. Kasi tayo, isa mas kilala natin na isa kilala lang natin, kilala natin yun. Hindi mo nakakausap. Di ba, may kilala si Father Jem, hindi na yun. Eh sabi nyo, gano'n. Ikaw, gano'n yun eh. Di ba? Mas makikilala mo kung nakakausap mo, nakakasama mo. Di ba gano'n sa inyong samahan? Kung best friend. Kung best friend forever. Talagang kayo. Di ba? Gano'n sa pagsasama. At yan, ang makita natin. Why become more intimate with Jesus? Bakit? Jesus shared His love for us. Ibinahagi ni Jesus ang pag-ibig niya sa atin. Sa paanong paraan, no? Sa paanong paraan ibinahagi ni Jesus ang kanyang pag-ibig sa atin. Tayo ay naging Kristiyano. Tayo ay bininyagan. So lahat naman sigurado dito, mga binyagan, no? Doon pa lang sa binyag, pinapakita sa atin, pinapaliwanag na we become members of the church, we yung ang ating kasalanan maniniwala, at tayo ay nagiging kapatid ni Kristo. That is the effect of the baptism. Now, Jesus Christ, bilang tayo mga Kristiyano, ano naman yung malalim na bunga nito? No? Bilang tayo ay mga Kristiyano. Siyempre, bilang Kristiyano, tayo ay naging bahagi ng simbahan. No? Tayo ay naging tayo ay naging biyaya ng Diyos sapagkat nakasama natin si Kristo. We become Christian. Tayo naging Kristiyano. Kaya sinasabing, when you become Christians, you become related and connected to Christ. At the same time, you become disciple in living the faith, hope, and charity. Naging disipulo, naging tagasunod, tagapaghatid, no? Naging kasama ni Kristo sa kanyang paglilingkod. At tayo rin bilang Kristiyano ay naging daan para sa ipahayag ang pag-asa at maging daan ng pag-ibig ng Diyos. Diba? Pag sinabing Kristiyano to, Katoliko in particular, nagiging sabi ng kahawig at kawamis ni Kristo. Now, dito sa tanong na ito, sino ba ako? Sino si Kristo sa buhay natin? Kakabit ng ating pagiging binyagan. Kakabit ng ating pagiging Katoliko. Kasi much more, not just Christian I want to more go deeper on our Christian life as Catholic. Eh, like ko nga sinasabi, hindi lahat ng Kristiyano ay Katoliko. Hindi lahat ng Kristiyano ay Katoliko. Yung ating mga kapatid sa ibang pananampalataya, Kristiyano yan. Kaya ay Aglipay, kaya ay Protestante, Kristiyano yan. Pero hindi Katoliko. Yun ang ating kakaibahan, identity. We become Christian and more deeply recognized as Catholic when we live and experience the hope, the faith, and the love of Jesus. So, doon pa lang kita natin yung ating magagawang gawain, di ba? Bilang isang mananampalataya, bilang isang individual, at ngayon bilang ang asawa, bilang pamilya. No? Kinikilala si Kristo sa ating personal life.
personal experience, personal touch. No? And I hope and I believe meron tayong kanya-kanyang kanasan sa buhay natin kung sino si Kristo sa buhay natin. Okay? So mula dito, nakikita natin ang bunga ng ating relasyon sa Kanya. Nakita natin kung paano siya naging ganap. Nasa hanggang ngayon ang buhay natin, naramdaman natin na si Kristo ay kumikilos sa buhay natin. Hindi natin pwedeng iwala. No. Isipin natin na wala si Kristo, walang buhay. At dito pa lang, maramdaman natin na kasama natin si Kristo sa paglalakbay, kasama natin si Kristo sa tagumpay, kasama natin si Kristo sa lahat ng bagay. Paglalakbay, tagumpay, at lahat ng bagay. Napagkat siya ang magdadala sa atin tama sa tamang daan na ating pagtutunan. So with all our knowledge, our experiences with Jesus, let us touch our hearts. It really feel the presence of God in our life today. As Christian, as Catholic, as couple, as married, family. So we are here to know Jesus, who really knows and waiting for us to embrace with all our heart, and for you to be called authentic Christian. A Christian who always embrace the love and the service. Okay, may tanong, mukhang kayo ay nagugulumihan na, ay may nagugutom na, kayo ba ay... So, naramdaman natin ngayon kung paano kumikilos si Kristo sa buhay natin based on our own experiences. Okay, so with that, I will end my talk. And may you continue your journey with Jesus, because Jesus will lead you to the right path, to the right direction, to holiness and wholeness in your life together. Amen. Glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. God bless.